Hello. Una sa lahat, pinupulit ko pinasasalamatan ng Panginoon. Dahil ngayong araw na ito, 16 years na ako yung binigyan ng panibagong buhay ng Panginoon. Sa hindi po nakakaalam, ako po ay inopera sa brain cancer. I brain tumor. When I was 54 years old. Ngayon po, 70 na ako, kaya 16 years na patuloy na binigyan pa ako ng Panginoon ng panibagong buhay. Pinutuloy ko pinasasalamatan ng Panginoon. Kaya sa ating buhay, sa tanging Panginoon lang ang nakakaalam. Merong bata pa na nawawala na, merong may edad pero nananatiling buhay. Kaya ang Panginoon lang ang nagmamayari ng ating buhay. At pinasasalamatan ko po ito at imagine nyo, 16 years na binigyan pa ako ng panibagong buhay ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at nakilala ko siya. Patuloy po ako nananampalataya sa Kanya. Siya ang may akda ng ating buhay. Kaya kung ano mang Panginoon na ang dumating sa ating buhay, pasalamatan natin ng Panginoon kasi hindi ibibigay ng Panginoon kung di natin kaya. Yun lamang po. Maraming salamat po. Yung opera ni Nanay, kung gusto niyo pong makita, para siyang may headband dito. Mahaba po yan. Yan, dito. Yan. So, yung siya po ay na-opera. Kita-kita pa rin niya pag tinignan niyo po yung ulo niya. Kaya salamat po sa Panginoon. Meron pa po ba? Bukod kay Nanay. Kasi si Nanay nagsabi. Yung mga iba po, baka nahihiya lang kayo. Meron pa po bukod kay Nanay na gustong magpasalamat sa Diyos. Itaas ang pangalan ng ating Panginoong Yesus sa personal na naranasan niyang kabutihan po ng Diyos. Meron pa? Wala na. Wala na. Hindi na kayo tumitingin sa akin eh. Sige po, kung wala na po, tayo po ay magsisimula na sa pakikinig ng salita ng Diyos. And we are very much grateful and thankful and blessed for today. Amen. Siguro hindi na po lingid sa inyo. Nakita niyo na po sila. No? Hindi na po lingid sa inyo na hindi po ako yung magbabahagi. Sa araw na to, tayo po ay mapala dahil minsan pa, nabisita po tayo ni Pastor Jo. Pastor Jo, maraming salamat po. Medyo matagal no, Pastor. Kailan po yung huli nyo? Hindi na namin matandaan. April pa, last April pa. April 28. Birthday ko. Ay, matagal na nga. April pa yun eh, no? Pero salamat po at ngayon po ay nagkaroon muli ng panahon at oras si Pastor John. Napakaabala niya pong tao. Siya po kasi yung nag-handle sa international mission. Kasama niya po si Brother John Lloyd and Brother Brian. Sorry. Si Brother Brian, ayan po. So, hindi ko na po papatagalin. Bibigay ko na po yung mikropono kay Pastor Joe. Welcome po, Pastor. Minsan pa sa Sambayang Kristiyano Ministry. Maraming salamat po. Actually po, ako din ay nabibless dahil ako po ay may pagkakataon na makabisita muli dito po sa ating church sa SCM. Kanina po iniisip ko, kailan din po yung huling punta ko dito. Ano yung huling tinalakay ko. Baga, nag-iisip din po ako kanina eh. Sabi ko parang ang tagal na nga. Na-realize ko lang po, natatandaan ko, last birthday po ni Pastora nung ako po ay huling nakapagsalita dito po sa SCM. Siguro po kung hindi po ako nagkakamali, at that time din po, ako po ay nagsalita regarding mission. So, kumbaga ano po siya, connected sa mission, yung ating pong tinalakay nung nakaraan. Nung huling punta ko po dito. So, kaya medyo matagal na po yon, and then I hope po na sa oras pong ito, tayo po ay bigyan muli ng Panginoon ng biyaya na makilala pa siya at maunawaan ang kanyang salita. So, yung pagpunta ko po dito ay isa ding malaking blessing para po sa amin dahil yung makita po kayo ay nakaka-encourage po sa amin din ng mga naglilingkod sa Panginoon dahil alam namin na hindi lang kami ang nagbabahagi ng salita ng Diyos,
At hindi lang po kami ang naglilingkod, kundi kasama po namin kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya marami pong salamat muli at pagpalain po nawa tayong lahat ng ating Panginoon ngayong umaga. So sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Pastor Joe. Ako po ay may tatlo ng anak. At ako po ay kasal na din. Dapat nauna yung kasal muna bago yung tatlong anak. Kagabi po may meeting ako sa Nepali. Taga-Nepal naman po na pastor, meeting through Zoom. Kinakausap niya po ako, sabi niya, siguro nasa 20 plus ka lang. Sabi ko sa kanya, tatlo na po anak ko, at may asawa na din po ako. So nagulat po siya dahil akala niya po ako ay 20 plus lang. So kaya po, laging, actually, hindi naman po sa pagyayabang, pero marami po nagsasabi, 20 plus lang daw. Okay po, sabi ko, 30 plus na po ako. Kaya, yun po, salamat sa Panginoon dahil patuloy po tayong ginagamit ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita. At dalangin ko po na ako po ay umabot din sa edad ni nanay. Kanina po, sabi ko, habang nakikinig sa patotoo ni nanay, na naoperahan, 16 years na po mula nung siya po ay naoperahan. Talaga pong nakakamangha ang ating Panginoon dahil ang buhay po natin ay sa Diyos nagmula at ang Diyos po may hawak ng buhay natin. Kaya po walang imposible sa Panginoon. Kahit na anong sakit, kahit na anong hirap po ang ating maranasan, Diyos po yung nagpapanatili sa atin. Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Nawa po, hindi lang po 60 years, umabot pa kayo ng debu. Okay. At humaba pa po ang inyong buhay. Hindi po halata na si nanay po ay nasa ganong edad na dahil mukhang healthy pa po. Okay, so lahat naman po tayo dito mukhang healthy. Nakaka-bless po na marinig na si nanay po ay talagang binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay pa at magkaroon ng lakas hanggang ngayon at naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon pong umaga, gusto ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa libro po ng Juan, chapter 1. John chapter 1, verse 1. John chapter 1, verse 1. Okay po. So kung kayo po ay may mga Biblia, yan po ay nasa bagong tipan. Kalahati po na halos kalahati ng ating mga Biblia. Nakikita niyo po yung bagong tipan na nagsisimula sa Mateo at yung Juan po ay pang-apat na libro sa bagong tipan. Basahin po natin 1 hanggang verse 5. John chapter 1, verse 1 hanggang verse 5. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi kailanman nagapi na kadiliman. Tayo pong lahat ay manalangin. Minsan pa, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ang siyang patuloy na nagbibigay ng lakas, ng buhay sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil kami ay nagkatipon ngayong umaga. Hindi, O Diyos, dahil sa aming sariling kalooban, kundi ito ay niloob mo na kami ay maparito ngayon at makarinig ng iyong salita. Ikaw ay sambahin at ikaw ay papurihan. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang magliwanag sa aming buhay ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, ang Espiritu Santo ang siyang magbukas ng aming puso, ng aming isip, upang maunawaan ang katotohanan, makilala ka, at magkaroon kami ng pag-asa, magkaroon kami ng kagalakan, ng direksyon sa aming mga buhay, magkaroon kami, Panginoon, ng lakas na nagmumula sa iyong salita. Dulutan mo nawa kami ng pag-asa
makalangit na pag-asa sa pamamagitan ng salita mo na aming mapapakinggan ngayong umaga, O Diyos. Bigyan mo kami ng kauhawan, Panginoon. Bigyan mo kami ng interes na makinig sa iyong salita. Marami pong salamat, O Diyos. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang maparangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Actually po, tayo po ay nangangaral. Iba-ibang simbahan po yung aking binibigyan ng mensahe bawat linggo. So mostly po sa 13 at sa Tansa. So every Sunday po, iba-iba po yung ating simbahan na napupuntahan. Tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. At kung halimbawa man po, mabisita nyo live o makita nyo po yung ibang page ng simbahan, halos makikita nyo po sa Church sa 13 or dito po sa Tansa kasi may mga live po tayo. So may video po doon. At kung mapapansin nyo, halos pare-parehas. Same message. Dahil po nitong mga nakaraang buwan, tayo po ay since actually po January, nagpo-focus po tayo sa John chapter 1. So kadalasan po ng mensahe na binibigay natin sa iba't ibang mga simbahan ngayon ay patungkol sa John chapter 1. At ano po ba itong libro ni Apostol Juan? So baka po kasi panood nyo na, halos parehas. Bakit ganon? So nakafocus po tayo ngayon sa John chapter 1. At ito po, ang dahilan nito ay dahil nakita po natin na marami pa rin simbahan ngayon ang may krisis. So ang krisis po ngayon ng simbahan, hindi dahil sa kakulangan ng pera, hindi po dahil sa kakulangan ng miyembro, hindi po dahil sa kakulangan ng mga material na bagay, kundi po ang krisis na kinakaharap ngayon ng modernong Kristiyano o sa ngayon po sa panahon natin, ay krisis sa kaalaman patungkol sa Diyos. O sabi po ng isang kilalang theologian, sabi niya po, kung meron mang problema ngayon ng simbahang Kristiyano, ito po ay ang kaignorantehan sa kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. Marami po sa atin nagsisimba pero hindi natin kilala yung Diyos na ating sinasamba. Ang marami sa atin matagal na sa simbahan pero hindi niya ganun kakilala ang ating Panginoon. Kaya po yung mga mabababaw maglingkod, yun po yung may mga mabababaw na pagkakakilala sa Panginoon. At pag mababaw po yung pagkakakilala natin sa Panginoon, mababaw po yung ating pananampalataya. So yung maturity po ng pananampalataya ng Kristiyano ay nakadepende sa kung gaano niya kakilala ang Diyos. So kaya po maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ang paglilingkod sa kanila, pabanjing-banjing lang. May iba naman lulubog, lilitaw, mababaw na pagsamba, mababaw na paglingkod. Ito po ay nagsimula sa mababaw na pagkakakilala sa Panginoon. So ito po ay krisis. Hindi lang po sa iilan, but marami pong mga simbahan actually yung may ganitong krisis sa panahon natin ngayon. Ganitong problema. Marami pong mga mananampalataya na may mababaw na pagkakakilala sa Diyos na kanilang sinasamba. So kaya po, as I pray, Lord, ano po ba yung magandang italakay sa taong 2026? So nagpasimula po tayo ng serye. Actually po sa Tansa, sa 13 na church, meron po tayong serye ng mensahe at ito po yung John chapter 1. So tayo po sa Dasma, every midweek service, ito din po yung tinatalakay namin dahil gusto ko pong ma-emphasize sino si Kristo. Dahil mula po noong unang siglo, first century ng Christian Church until now, isa po sa pinaka-seryosong usapin ay kung sino si Kristo. Dahil po bawat mga iglesia o bawat mga samahan naniniwala kay Kristo. Iba-iba. Sa iba, naniniwala sila kay Kristo pero si Jesus ay tao lang. May iba naman naniniwala kay Kristo pero si Kristo ay anghel lang. Meron naman naniniwala kay Kristo pero si Kristo ay propeta lang. May naniniwala kay Kristo pero ang tingin nila kay Kristo, siya ay isa lang sa mga tagapagligtas.
hindi siya ang nag-iisang tagapagligtas. So ito po ay napakalaking usapin dahil tayo po ay nagsisimba, tayo po ay pumupunta sa simbahan at ang concern po natin, tayo po ay maligtas. Amen po ba? At pangalawa, gusto din po nating makilala ang ating Panginoong Jesus. So, yun po ang dahilan bakit tayo nagsisimba. Gusto nating makilala ang Diyos at gusto po nating maligtas. Amen po ba? This is the main reasons. Kumbaga, kung tatanungin natin ng mga tao, ng mga nagsisimba, most of the answers ay ito po, makilala ang Diyos at gusto po nilang maligtas. Sino po dito nagsisimba pero ayaw niyang maligtas? Hindi interesado sa kaligtasan? Wala. Sino po nagsisimba pero hindi interesado na makilala ang Diyos? Interesado lang sa pera o pagpapala na gusto ko magsimba para pagpalain ako, para payamanin ako, papromote ako sa trabaho. Palagay ko po walang magsisimba ng walang pakialam sa Diyos. Lahat ng nagsisimba, sila po ay concerned sa kaligtasan at gusto nilang makilala ang Diyos. So yun po ang dahilan bakit natin sinimulan itong serye ng John chapter 1, verse 1 hanggang verse 18. Actually po ito ay summary na kabuuan ng libro ng Juan. So kung babasahin po natin yung John chapter 1, verse 1 to 18, yan po ay summary ng kabuuhang libro ng Ebanghelyo ni Apostol Juan. At meron po siyang dahilan bakit niya sinulat ang Ebanghelyo ng Juan. Kumbaga, bakit sinulat? Sa John chapter 20, verse 31, sabi niya po, marami pang ginawa ang ating Panginoong Jesus na hindi niya po isinulat. Pwede niyang isulat, pero hindi niya po isinulat. Pinili niya lang yung mga ilang natatanging pangyayari sa buhay ng Panginoong Jesus para po, sabi niya sa kanyang sulat, verse 31, tayo po ay maniwala na si Jesus ang Mesaya, ang anak ng Diyos. At sa paniniwala o pananampalataya, tayo po ay magkakaroon ng buhay. So ang intention po ni Apostol Juan ng pagsulat ng kanyang ebanghelyo ay makilala natin sino si Kristo. So kaya po ngayong umaga, handa na ba kayong makilala si Kristo? So ang focus lang po natin, huwag po kayong mag-alala, maigsi lang po ito. So hindi po ito mahaba. Alam niyo naman po siguro na bumahaba lang kapag may natutulog. Pero pag wala pong natutulog, maigsi lang po ito. Okay, John chapter 1, verse 5. Yan lang po yung focus natin ngayong umaga. Sabi po dyan sa Juan chapter 1, verse 5, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So yan po ang sinasabi sa John chapter 1, verse 5. So, ano lang po, konting background lang. Yung John chapter 1 verse 1, yan po ay pasimula ng sinabi ni Juan. Nang pasimula ay naroon na ang salita. O sa wikang Latin, yung verbo. Sa Greek po, logos. So, sinasabi na si Jesus daw po ang salita. Siya po yung, sa Greek concept, si Jesus po yung sinasabi ni Juan na logos, na siya ang dahilan ng lahat ng bagay. So, kumbaga yung logos, siya yung pinakadahilan bakit po tayo nag-exist. Yung salita ay naroon na ng pasimula at siya ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, John 1:1, si Jesus po ang Diyos na walang hanggan na nagkatawang tao. So, gusto po nating makita dito ang ating Diyos na walang hanggan. Siya po ay nagkatawang tao. Naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. So yan po ang paniniwalang Kristiyano. Kapag hindi po tayo naniniwala na si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating kaligtasan po ay walang kasiguraduhan. Kumbaga kung ang ating tagapagligtas ay tao lang na kagaya po natin, ay ang kaligtasan po natin ay walang kasiguraduhan. Naniniwala po tayo ang ating manliligtas ay Diyos. Siya po ay perpektong Diyos, Diyos na walang hanggan. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. So si Jesus po ay Diyos. At siya po ang dahilan ng ating mga kaligtasan. Tayo po ay naligtas dahil sa Kanya. John 1 verse 3, sabi po dyan,
Lahat ay nalikha sa pamamagitan niya at walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Dahil siya po ang Diyos na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan, siya po ang Diyos na may lalang sa lahat ng bagay. Kaya sa Colossus chapter 1 verse 16, sabi po doon na ang lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya at sa pamamagitan niya. O sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Colossus chapter 1 verse 16. Dahil siya nga po ang lumikha sa lahat ng bagay, ibig sabihin, lahat po ng nilikha ay para sa Kanya. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa sarili mo. Ikaw ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, ikaw ay para sa Diyos. And then sa verse 4 po, may kita po natin dyan na siya ang buhay. At ang buhay na yan ay ang ilaw ng katauhan o ng sanlibutan. So ibig sabihin, hindi lang po siya nagbibigay ng buhay, siya talaga ang buhay. Ang tao po, walang kwenta ang buhay natin kapag wala tayong Kristo. Ang buhay natin ay nagiging totoong buhay lang kapag meron po tayong Kristo. Kaya si Jesus ang buhay, at ang buhay na ito ang liwanag ng katauhan o ng sanlibutan. Ngayon po dito sa verse 5, sabi po dyan, nagliliwanag ang ilaw. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So dyan po tayo mag-focus ngayon. Gusto ko pong ibahin yung konti lang naman po. Minsan po kasi yung translation ng mga Biblia ay may konting, hindi ko po sinasabi na may perfectong translation. But sa King James Version po kasi, sa English, ang nakalagay po doon, sa NIV, ang nakalagay, the darkness did not overcome. Hindi nagapi. Sa NIV. Pero sa King James po, ang nakalagay doon, comprehended not. Hindi naunawaan. Okay po? So, ibig sabihin, dumating yung liwanag, si Kristo, pero hindi siya naunawaan ng kadiliman. Yun po yung concept. So, dahil po ang tinatalakay natin ngayon si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, siya po ay Diyos, at dumating sa mundong ito, kaya lang may problema. Ano po yun? Ang mundo po ay nasa kadiliman. May kadiliman. At yan po yung titignan natin ngayong umaga. So una po, dito sa verse 5, ang tanong na saan nagmula, paano nagsimula ang kadiliman? Ano ang kadiliman? So yun po yung una nating titignan. So dito po, sabi sa Biblia, nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman. Ano po ba itong kadiliman na tinutukoy ni Juan? So kung titignan po natin, yung kadiliman po dito, ito po ay sumisimbolo sa kasalanan, kasamaan, at kaignorantehan ng tao sa liwanag. Ibig sabihin, ang tao po ay ignorante sa Diyos. Dumating ang Diyos, pero hindi kinilala ng tao ang Diyos. Pag binasa po natin sa John 1:10, 1 verse 10 po, same po, John chapter 1 verse 10. Nasa sanlibutan ang salita, si Jesus. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. So kung titignan po natin, dumating siya pero hindi siya kinilala o hindi siya nakilala ng sanlibutan. Yan po ang kalagayan ng sanlibutan. Tayo po ay ignorante sa katotohanan. Ignorante sa Diyos. Ayaw ng Diyos sa tao. So kaya po ngayong umaga, ang pamagat po natin ay nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman. Yan po ang pamagat natin ngayong umaga. Nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman. Ano ba ang ibig sabihin nito? Si Jesus ay dumating upang magbigay ng liwanag. Dahil po ang mundo ay nasa kadiliman. Ngayon, tatanungin niyo po, bakit nasa kadiliman ang mundo? Paano ito nagsimula? Bakit may kadiliman? Yan po ay nagsimula na ang tao po ay bumagsak. Genesis chapter 3.
the fall of man. Ang tao po ay bumagsak, ibig sabihin ang tao ay nagkasala. At pagkatapos po na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, magsimula ang kasalanan, ang mundo pong ito na ginagalawan natin ay hindi na tama. Hindi ko po sinasabi na yung nilikha ng Diyos yung mundo ay hindi perpekto. Perpekto po ang mundong nilikha ng Diyos. Kaya lang, hindi po nagiging perpekto yung sistema ng mundo dahil sa kasalanan. Kaya sabi ni Pablo sa Roma chapter 12, mag-iba na kayo ng pag-iisip at huwag ninyong sundan ang takbo ng mundo. Magbago na kayo ng pag-iisip dahil po yung pattern ng mundo ay against sa liwanag, against sa katotohanan. Ang sistema po ng mundo ay anti-Christ. Hindi ka ilalapit ng mundo sa Diyos. Pag nanood ka ng telebisyon, nanood ka ng balita, 99% ng mga balita, negative news, bad news. Tama po ba? Bihira ka makarinig ng good news. Lagi pong bad news. May nagpatayan, may nasagasaan, may nangurakot, may nakulong. Ano bang mga negatibong balita na naririnig nyo? May nag-away. Ano pa po? May nagsaksakan, may baha, may sunog. Ganyan mga balita po yung napapanood natin. Lahat po negatibo. Pag nagbukas ka ng social media, the same. Nakikita po natin yung mga samot-saring mga maling balita, faking balita. Pag tinignan mo yung paligid mo, nakikita mo, there's something wrong in this world. May mali po talaga sa mundo. At hindi po ito kasalanan ng Diyos. Tama po ang paglikha ng Diyos sa mundo. Kaya lang, ang tao po ay nagkasala. Kaya yung sistema po ng mundo ay taliwas sa liwanag. Taliwas sa katotohanan. Kailangan niyo pong maunawaan to dahil mamaya gusto ko pong makita natin ano yung dahilan bakit dumating si Jesus at bakit mahalaga si Jesus sa buhay ng tao. So gusto ko pong makita natin anong klaseng mundo yung ginagalawan po natin. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa mundo puno ng kaliliman. Alam niyo po, kakasimula lang ng klase, alam po natin yung balita, may mga patayan na, mga estudyante, at kahit guro, nadadamay pa. Alam po natin yan sa mga nanonood ng balita. Maraming bata ngayon talagang sira ang buhay. Mga kabataan ngayon talagang nakikita po natin yung kanilang pamumuhay ay talagang hindi mo ma-imagine na magagawa ng mga kabataan ngayon yung mga nangyayari. Kahit sa gobyerno, kahit saan po tayo tumingin, may mali. Andyan po yung pagpopromote ng ibang mga bansa sa divorce, sa abortion, may pagpopromote sa LGBTQ. Mahal po natin ang bawat kaluluwa. Pero po, hindi natin mahal yung kasalanan ginagawa nila. Kung may papasok po sa atin na miyembro ng ganitong samahan, may mga problema sa kaisipan, hindi nila alam ano yung kanilang kasarian, they are welcome in our church, we love them, we are concerned about their soul, but we do not love their sin. At si Kristo lang po ang makakagamot sa kanila. Ganyan po ang kalagayan na kinakaharap natin sa mundo. It is full of darkness. Ang mundo po ay talagang nasa krisis. Sa ganyan po tayo namumuhay. Once again, hindi po kasalanan ng Diyos kung bakit ganito ang mundo. This is the result of sin. Ito po ay resulta ng kasalanan. Nang ang tao po ay bumagsak. Kaya kapag binasa po natin yung Genesis chapter 3, may kita po natin doon na nagsimula ang tao na gumawa ng kasalanan. Andiyan na po yung patayan. Makikita po natin si Cain at si Abel na mga unang nakita po natin sa Biblia na nakagawa ng krimen. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. And then pagkatapos po nang nakita natin yung mga sumunod na pangyayari sa Biblia, Genesis chapter 6, nagkaroon na ng pagbaha. Chapter 5,
at sa mga susunod pa po ng Genesis, may kita natin na ang Diyos mismo ay nagpakita ng kanyang pagkalungkot sa nangyayari sa sanlibutan. It is evil all the time. Yan po ang kalagayan ng sanlibutan. Kaya po kung titignan niyo po yung paligid natin, eskwelahan, sa labas, sa ating pinagtatrabahuan, there is something wrong. At hindi po natin ito maiiwasan dahil ito po ang katotohanan. Ang mundo po ay nasa kadiliman. Kaya kung makikita po natin, hindi lang sa loob ng eskwelahan, sa labas, at sa iba't ibang mga bansa, may mga gera, may mga nangyayaring bagay na kung titignan po natin, parang wala ng pag-asa ang sanlibutan. It is all because of sin. So kailangan po nating maunawaan, we are in the darkness. Kaya kapag ikaw po ay walang liwanag, madadala ka ng mundo. Kung ikaw ay wala sa katotohanan, madadala ka ng mundo. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, napakadali lang madala sa mundo. Lalo na, meron na po tayong cellphone. Scroll ka lang ng scroll, hindi mo alam ilang oras na nasasayang, at ikaw ay namamanipulate na ng sanlibutan. Marami sa atin nadadala ng TikTok, Facebook, at kung ano-ano, YouTube. Ay lalo mga bata po ngayon sa panahon natin ngayon, kaya kung kayo po may mga anak, huwag niyo po silang bigyan ng cellphone. Yung founder po ng TikTok, kahit yung anak niya, hindi niya pinapagamit ng TikTok. Kasi alam niya po na ito po ay delikado. Founder po yun ng TikTok, ha? And even si Steve Jobs, yung founder ng Apple, hindi niya binigyan o inaalaw yung anak niya na makahawak ng cellphone kapag hindi pa sila dumating dun sa certain age na sinet niya para sa kanila. Dahil alam nila na itong mga to ay delikado. Imagine niyo po, yung founder ng TikTok ay pinagbabawalan yung anak niya na gumamit ng TikTok. Tapos tayo po ini-entertain natin, tinatangkilik natin yung TikTok. Sa China po, yung TikTok po ay may restriction, kumbaga limitado lang. Sa China po, may mga kapatid tayo na kasamahan ng mga taga-China. Ngayon po, marami po Chinese sa atin. Sa China po, yung TikTok, ginagamit lang for educational purposes for their country benefits. Yun lang po ang purpose ng TikTok sa kanila sa China. Pero sa atin po, kung kapag tinignan nyo kahit mga bata, 8 years old, 9 years old, nagli-lipstick na sa harapan ng camera. Alam niyo po, naaawa ako dun sa batang yun. Christian pa naman yung nanay niya. Pero yung bata, 9 years old, I think, 9 years old, nagli-lipstick na sa harapan ng camera. At nakikita po ng mundo yun. Ganun po kadelikado ang sanlibutan. Marami po sa atin madaling madala ng sanlibutan. Sa salita, makakita tayo, ito yung usong salita, ginagamit natin. Ito yung usong pananamit, ginagawa natin. Ito yung usong, madali po tayong madala in terms of, lalo na dahil sa social media. Kaya kapag hindi po tayo naging maingat at wala si Kristo sa buhay natin, sunod-sunuran lang po tayo. Madadala po tayo, magiging alipin po tayo ng sanlibutan. At again, sabi ko po, ang mundong ito, hindi ka dadalhin tungo kay Kristo. It is against God. Anti-Christ po ang sistema ng mundo. Kahit po ang mga eskwelahan ngayon nakakalungkot. Sa ibang bansa, meron po sa Amerika, meron din po sa Europe, na mga bansa na talagang ini-educate na yung mga bata sa eskwelahan po, elementary school. Mga wala pang depensa yung kanilang mga utak, pero nabibrainwash na, bata pa lang. Alam niyo po ang turo doon sa mga 5 to 7 years old na mga bata, may mga daladalang flag na mga rainbow. Ang turo po sa kanila, kung ano yung nararamdaman nyo, yan yung sundin nyo. Kaya kahit na lalaking-lalaki ka, tapos naramdaman mo na parang babae ka, yun yung sundin mo. Yun po ang turo sa kanila. Huwag kayong matakot na sundin
yung inyong nararamdaman. Tandaan niyo kung makasalanan tayo. At yung ating nararamdaman, madalas naiisip natin, nararamdaman natin, ay hindi ayon sa katotohanan. Isipin niyo po, ang turo sa mga bata ngayon at nakakatakot po na balang araw, yan na rin ang ituro sa eskwelahan natin. Mga anak po natin, sa ibang mga school, meron ng CR ng mga pang ibang gender. Ginawa na po ng CR yung ibang gender. Hindi lang male and female, meron na rin ibang CR. Unti-unting ina-adapt ng mundo yung ganitong klaseng pananaw na mali sa harapan ng Diyos. Baka balang araw po, maramdaman nyo bigla, pakiramdam ko babae ako kahit na lalaki kayo. Maramdaman nyo lalaki kayo kahit na babae kayo. At ano po ang tinuturo sa mga bata? Huwag kayong mag-hesitate. Huwag kayong mahiya. Kung ano yung pakiramdam nyo, just open yourself. Just be true to yourself. Kaya ngayon, maraming naglalabasan ngayon na mga naglalaglag. Bakit? Wala na, okay na to. And then, sinusulong yung same-sex marriage. Pwede na yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan po ang mundong ginagalawan natin. Ang mundo po ay nasa kadiliman. Kaya kapag wala sa iyo ang katotohanan, wala sa iyo si Kristo, madali kang madadala. Iisipin mo dahil ginagawa ng marami, pwede. Dahil marami yung gumagawa, pwede. Ayan po ang nakakalungkot dahil kapag ginagawa ng marami, akala natin yun na po yung standard, yun na po yung normal, yun na po yung tama. Hindi porket ginagawa ng marami sa mundo, ay gagawin na rin po natin. That's why without Christ, tayo po ay mapapahamak. So the world is in the darkness. At pangalawa po, hindi lang po ang mundo ay nasa kadiliman. Ang kadiliman po ay nasa tao. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang kadiliman ay nasa tao. Tayo po mismo ay nakurap. Tayo po ay ignorante sa Diyos. Tayo po ay walang pagkahumaling, walang interes sa Diyos. Lahat po tayo ay makasalanan. Tayo po ay naging ignorante sa katotohanan. Kaya po ang tao ayaw sa Diyos. Again, balikan po natin Genesis chapter 3. Nang ang tao po ay magkasala, sila po ay nagkaroon ng ibang kaisipan. Sila po ay nahulog sa pagkakasala at sila po ay nagkaroon ng ibang pananaw sa Diyos. Kung babalikan po natin, since wala po tayo ganong kahabang oras, just to summarize the story in Genesis chapter 3, sa mga hindi po nagbabasa, I encourage you, Genesis chapter 3, pag may time po kayo, basahin niyo po, simulan niyo po pagbasa ng Biblia para malaman natin saan nagsimula yung history ng kasalanan ng sanlibutan. Genesis chapter 3, may kita po natin na ang tao po ay nagkasala. Ano po yung kasalanan na nagawa nila? Sila po ay sumuway sa utos ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag niyong kakainin yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa masama at sa mabuti. Hindi po yun mansanas, tandaan niyo po. Okay po? Nasabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin. At ano pong ginawa nila? Sila po ay sumuway. Nagkaroon ng paglabag, nagkaroon ng pagsuway. Hindi po nila sinunod yung utos ng Diyos. Ang babae po ay natukso at ayun na nga, kinain na ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa masama at sa mabuti. And then ano pong nangyari? Pagkatapos po nun, nalaman nila na sila po ay hubad. That's the first result. Yung po yung unang naging resulta. Yung kanilang mata na nakatuon sa Diyos, nung sila po ay magkasala, itinoon nila sa kanilang mga sarili. Alam niyo po bakit tayo nagkakasala? Dahil nakatingin tayo sa sarili natin. Ang katakawan po, ang pagiging sakit,
Ang pagiging, lahat po yan ay dahil sa akin, sa akin, sa akin. Alam niyo po kung lahat tayo selfless, palagay ko po walang magkakasala sa atin. Lahat tayo magbibigay, lahat tayo magmamahal. Pero dahil sa kasalanan, lahat gusto natin atin. Atin yung attention. Kaya nga po, yung social media talagang patok na patok eh. Kasi sa social media, na ipopromote mo yung sarili mo, nakakakuha ka ng attention. Yan ang gustong-gusto ng tao eh, attention. Kaya kapag hindi mo nabigyan ng attention, magtatampo. Minsan may mga ganyan din sa church eh. Tama po ba? Sana po walang ganun dito. Aba, kagaya po ngayon sa church, may mga tao pumupunta ng church para sa sarili nila, hindi para sa Diyos. So nang ang tao ay magkasala, yung kanilang paningin ay nabalik na sa sarili nila. Ang una nilang nakita, yung sarili po nila. Yan po ay resulta ng kasalanan. Yung paningin natin na dati nasa Diyos ay nagsimula na mabaling sa ating mga sarili. Lagi po tayong nakatingin sa ating mga sarili, kaya napagtanto nila po sila ay hubad. So yun po ang naging bunga ng kasalanan sa kanila. Wala na silang ibang inisip, kundi yung sarili po nila. Hindi na yung Diyos na lumikha sa kanila. Naiintindihan po natin? And then, pangalawa, bumaba ang Diyos sa hardin ng Eden. Kung titignan niyo po yung kwento dun sa Genesis, bumaba ang Diyos sa halamanan ng Eden at hinanap ang tao, si Adan at si Eva. Ano pong ginawa nila? Sila po ay nagtago. Bakit po sila nagtago? Kasi sila po ay hubad. So may kita niyo po, hindi lang yung pag-iisip nila yung naapektuhan, kahit yung kanilang mga kilos. Bakit po? So since wala naman po tayong kabuuhang kwento ng ano po yung nangyari sa hardin ng Eden bago yung pagkakasala, gaano yung katagal, hindi po natin alam. Meron lang po tayong, anong tawag dito, revealed story na ibinigay sa atin ng Diyos, yung po ang pangyayari, but we don't know kung ang madalas bang dumadalaw, binibisita ng Diyos, gaano katagal, hindi po natin alam. But one thing we know, dito po sa kwento, dumalaw ang Diyos, bumaba ang Diyos sa halamanan, at hinanap ang tao. Sila po ay naligaw, at ang tao po ay nagtago. Yan po ay bunga ng kasalanan. Ang tao, instead na lumapit sa Diyos, lumalayo sa Diyos. Alam niyo po, kapag sira ang relasyon ng tao sa kapwa niya, ayaw niyang lapitan. Tama po? Nakikita mo pala, naku, kumukulo na yung dugo mo. Hahanap ka ng ibang daan. Nangyari na po sa akin yan eh. Dati may mga, alam niyo po yun, nakakasamaan ka ng loob. Ayaw mo makita, ayaw mo makasama. Pag nakikita mo, andyan, magkakalapit kayo. Ano ka, iiba ka ng landas, tataguan mo, ayaw mo eh. So, kumbaga, kapag po ang isang bata ay may magandang relasyon sa kanyang magulang, sa malayo pa lang siguro yung magulang, yung anak tumatakbo na. Talaga, may anak po ako na 2 years old, pag dumarating po ako, na talaga, kasi halimbawa po, nakita niya sa malayo pa lang, napaparating ako, talagang ano po, tatakbo papunta sa akin. Dahil po, kinikilala niya ako na ama at may maayos kaming relasyon. Kumbaga, bata. Yung bata na mahal yung tatay, uhaw na uhaw sa presensya ng magulang. Ganun po yung pakiramdam. Sino po dito may anak? Siguro kayo din po na-experience nyo yan. Na talagang tatakbuhin kayo. Pero po ang nangyari sa hardin ng Eden, dumating ang Diyos, nagtago. Kaya po ang tao ayaw sa katotohanan, ayaw sa Diyos. Kaya po pansinin nyo, kapag nangangaral kayo ng salita ng Diyos, yung mga tao parang allergic na allergic. Ayaw makinig. Para bang pag nakikinig tayo, pag pinag-uusapan natin si Jesus, pag pinag-uusapan ng Diyos, talagang may mga tao na hindi komportable. Hindi sila sanay. Ayaw nila, tatakbuhan ka, tataguan ka, para bang sinasabi ko, masama ba ito? Pero pansinin nyo, chismis? Naku, meron pa ba? Ano pa? Chismis. Opo, chismis. Kapag marites,
Talagang ikaw pa hahabulin. Marites, pare, anong latest? Talagang ikaw pa yung lalapitan. Ayaw nila matapos. Pero kapag si Kristo na yung pinag-usapan natin, na mare, may sakit na, may ano ba, yung niluluto ko, kumukulo na, baka masunog. Sakit na, may nilalabahan pa. May ulan. May mga ganun, ang daming mga alibay, ang daming mga excuse. Ayaw nilang pakinggan. Minsan kahit sa church, kapag may nagsasalitang mahaba, may mga tao tingin na ng tingin sa oras. Pero nung oras na, hindi naman po ako ganun, pero tatapusin ko po ito mamaya-maya. Huwag niyo munang tignan yung oras, ha? May ganun po, ayaw nila. So yung tao po, nung sila po ay nagkasala, sila po ay nagkaroon ng maling pagkilos o maling hakbang tungo sa Diyos. Isipin niyo po, nagtago sila. Ang tao po, lumalayo sa Diyos. Kaya ang Diyos, kapag pinabayaan po tayo, walang lalapit sa Diyos. Ano po sabi sa Romans chapter 3? Walang naghahanap, walang lumalapit, walang nakauunawa sa Diyos. Yan po ang kalagayan ng tao. Romans chapter 3, basahin nyo na lang po, 10 to 18. Lahat po tayo lumihis ng landas, walang nakakaunawa, walang humahanap. Sabi mo sa Biblia, lahat. Kaya tandaan niyo po yan, lahat. Huwag niyo sabihin, aba ako, hinanap ko siya. Aba ako, hindi po. Ang Diyos po ang humanap sa atin. Kaya nga po siya ay bumaba sa lupa upang tayo po ay abutin. Dahil hindi naman po talaga natin kaya. Nakita niyo po, sabi sa verse 10, nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya kinilala. Eh yun na nga po, bumaba na nga eh. Kumaga parang yung Diyos sa halamanan ng Eden, bumaba na, tinaguan pa. So ang tao po, ang tao ay magkasala, sila po ay lumalayo sa Diyos. Ayaw nila sa Diyos. Kaya, hindi po nakakapagtaka, may mga ayaw magsimba. Kasi po, sila ay nasa kadiliman pa. Kasi kapag ikaw ay nasa liwanag na, wala na pong makakapigil sa iyong magsimba. Wala nang makakapigil sa iyong maglingkod sa Panginoon. Ang usapin po dyan, yung puso na lang, hindi na po, walang pamasahe, umuulan ng bagyo. Hindi na po usapin doon yung sitwasyon po natin eh. Puso po ang usapin dito. Maybe, yung iba sa atin ay nasa kadiliman pa, kaya parang bigat na bigat pumunta ng simbahan. Iwas na iwas. Natatandaan ko po nung ako po ay high school, mga 16, 15 years old. Yung nanay ko po kasi talagang ano po yun, siya po yung unang talagang naglaan ng buhay sa Panginoon. So lagi niya kaming pinipilit magsimba. Pag Sunday na po, Saturday pa lang ng gabi, ihahanda niya na yung mga damit namin. Pati sa tatay ko, sa mga kapatid namin, para kinabukasan, wala na kaming excuse, walang susuotin, walang damit, gano'n. Since malapit lang naman yung simbahan, mga 10 minutes lang kung lalakarin. So kaya po, kadalasan yung mama ko pumupunta 8:30, night ko ang simula. So 8:30 pumupunta siya. Lagi ko pong sinasabi, susunod na ako, maaga pa naman. Hanggang sa nakaalis na lahat, hindi po ako susunod. Ayaw magsimba. Ganun po. Kumbaga, iwas na iwas po ako. Kung may paraan, gagawa ako ng paraan para lang hindi makapagsimba. Kasi po, wala pa ako sa liwanag. Nasa kadiliman po ako eh. Ganon din po yung mga taong nasa paligid natin. Yung mga nasa kadiliman, wala po silang interes sa Diyos. And then, ang tao po, sa Genesis chapter 3, hindi lang lumayo sa Diyos, sila po ay nagkaroon ng maling pagkakakilala sa Diyos. So, kung titignan po natin, nagtago po sila at lumayo sila sa Diyos. Yun po ay pagpapakita na akala nila, kaya nilang taguan ng Diyos. Akala nila, hindi alam ng Diyos kung nasaan sila. Kumbaga, naging corrupt yung kaisipan ng tao, naging ignorante ang tao sa Diyos.
Yan po yung kadiliman na tinutukoy po dito. Kaignorantehan sa Diyos. Marami po sa atin ignorante sa katotohanan. Ignorante sa Diyos. So ito po ang kalagayan ng mundo at kalagayan ng tao. Kung titignan po natin, ito po ay natural at likas sa atin. Dahil po bumagsak ang tao at nagkaroon yung resulta po ng kasalanan ay dala-dala natin. Kaya po wala namang tinuturuan magalit, nagagalit po tayo. Wala namang tinuturuan na magkasala, pero naturally, nadadala po tayo ng ating emosyon at nagkakasala po tayo. Ito po ay likas sa tao. So ang sinasabi po natin ngayon dito ay yung kasalanan po, yung resulta ng kasalanan ay nadala po natin. So tayo po ay naging makasalanan dahil ito po yung resulta. So, gusto ko pong linawin, hindi po tayo naging makasalanan dahil po yung ginawa nilang kasalanan na paglabag ay kasalanan na din natin. Kumbaga, ang tinuturo po natin dito, yung resulta ng ginawa nila, yun po yung naging daladala natin. Kaya tayo po, sabi ni David, sa sinapupunan pala, makasalanan na. Once again, hindi po tayo yung kumain. Ang nandun na po tayo, may nagsasabi, sila naman yung kumain, di naman kami, ba't kami nadamay? Wala pa kami, hindi pa kami pinapanganak, ba't kami nadamay? O sila po yung gumawa, wala pong ano doon, walang pagtatalo doon. Kaya lang, ang problema, yung resulta. Naintindihan niyo po? Kumbaga para bang yung tatay mo na mayaman na bankrupt ka rin. So, nagkasala ang tao at tayo po ay nagkaroon ng resulta dahil po doon. Yung resulta po noon ay ito. Tayo po ay makasalanan. So ngayon kung titignan po natin, wala nang pag-asa ang tao. Ang mundo, hindi tayo dadalhin sa katotohanan, patapos na po tayo. At tayo din po ayaw sa katotohanan, walang lumalapit, walang humahanap sa Diyos. Ito po ay seryosong problema. Ngayon po, ano po ang solusyon? Isa lang po ang solusyon. Ang Diyos, na walang hanggan, ay bumaba sa lupa upang tayo po ay abutin, tayo po ay hanapin, tayo po ay iligtas, tayo po ay bigyan ng liwanag. Kaya ito pong John chapter 1 verse 5 ay napakaganda po ng sinasabi. Dumating po siya, nagliliwanag ang ilaw sa kadiliman. Ano pong ibig sabihin nito? In spite of our darkness, o sa Tagalog, sa kabila ng kadiliman sa ating mga buhay, siya po ay nagliwanag. Kumbaga, kahit na ayaw mo sa Kanya, kahit ayaw ng sanlibutan, ayaw ng tao, walang nakapigil sa gawa ng Diyos. Siya po ay dumating in spite of our ignorance, in spite of our wickedness, in spite of our darkness, He came to us. Kahit na ayaw mo, kahit hindi mo siya kinikilala, siya ay dumating sa buhay natin at siya ang nagbukas ng ating mata, ng ating puso para magkaroon ng liwanag. Kaya po tayo ay naliwanagan. Sabi ni Jesus, John chapter 8, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya po ang liwanag, siya po ang ilaw. John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, and the life. Siya lang po ang nag-iisa at wala nang iba. Siya po ang katotohanan. John chapter 8 verse 32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Yung liwanag po ay makikilala natin, yung ilaw, yung katotohanan, ito po ay si Kristo. Kaya kapag wala ka kay Kristo, wala kang kalayaan. Kapag wala ka kay Kristo, wala sa iyo ang katotohanan. Kapag wala sa iyo si Kristo, wala po tayong liwanag. Tayo po ay nasa kadiliman. That's why this is good news. Sabihin niyo po, good news.
Isa pa po, good news. Ano po yung good news? Dumating si Jesus. At siya po ang dahilan, bakit nandito ka ngayon? Bakit po tayo nandito? Dahil nagliwanag siya sa ating mga buhay. Ngayon po, may iba sa atin na hindi pa talaga lubusang nakikilala si Jesus. Ngayon po, manalangin din tayo, Lord, magliwanag ka sa buhay ko. Hindi lang po magliwanag siya sa buhay natin sa pamamagitan ng gawa natin, kundi magliwanag po siya sa buhay natin na makilala natin siya. Maunawaan natin sino siya. Dahil po kung wala si Kristo, tayo po ay walang pag-asa. Nakakamangha po. Kung tutuusin, ayaw nga po natin. Sabi po dito, hindi siya kinilala. Hindi siya tinanggap. Romans chapter 1 say, bagamat alam natin na may manlilikha, mas pinili natin sambahin yung nilikha kaysa sa lumikha. Kasi po ayaw natin sa Diyos. Kaya po, noon ayaw natin, pero dahil kay Jesus, na gumawa sa buhay natin, ngayon po, meron na tayong liwanag. Tayo po ay nakukumaw na kay Kristo. Maraming salamat po dahil sa Jesus ang nagliwanag sa buhay natin. Siya po ang nagbigay ng pag-asa. Alam niyo po, hindi tayo makakalis sa bihag ng kadiliman, sa pagkabihag sa kadiliman, kung hindi natin kilala si Kristo. Marami pa pong tao ang nasa kadiliman. Marahil yung pamilya po natin. Marahil yung mga kaibigan po natin ay nasa kadiliman pa. O marahil ilan sa atin na nakakapakinig ngayon, hindi ko po alam kung sino. But we pray na sila po ay maliwanagan, magkaroon ng liwanag sa kanilang buhay. Makilala nila si Kristo, na si Kristo po ang nag-iisang Diyos at tagapagligtas. At kung lahat ay tumayo, sa oras pong ito tayo ay manalangin. Sige po, ipikit natin ang ating mga mata. Tayo po ay taimtim at buong pusong manalangin sa ating Panginoon. Sa oras na ito, let us pray. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. At kung ikaw ay naliwanagan na, magpasalamat po tayo. Dahil siya po ang Diyos na mabuti. Siya ang Diyos na hindi nagbabago. Siya ang Diyos na umabot po sa atin. Siya ang Diyos na nagbigay ng liwanag sa ating mga buhay. Hallelujah. Salamat po. Aming Diyos, marami pong salamat. Salamat dahil binigyan mo kami ng pag-asa. Panginoon, marami pong salamat dahil ikaw ang nagliwanag sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, dahil binuksan mo ang aming mga mata. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang humanap sa amin. Ikaw ang umabot sa amin, Panginoon. Lord, walang ibang makakapagligtas sa amin, kundi ikaw lamang. Ang aming buhay, O Diyos, ay punong-puno ng kadiliman. At kahit ang mundong aming ginagalawan, O Diyos, ay puno ng kadiliman. Lord, marami pong salamat sa pagliligtas mo sa amin. Marami pong salamat, O Diyos, dahil ikaw ay nagliwanag sa aming mga buhay. Sa oras na ito, O Diyos, dalangin po namin kung may mga kaibigan, may mga pamilya kami, O Diyos, na nasa kadiliman pa, palayain mo sila, O Diyos. Dalangin namin na makita nila ang liwanag. Sila, Panginoon, ay magkaroon ng katotohanan sa kanilang mga buhay. Lord, we pray even for this church na ang iglesia ito ay magsilbing liwanag sa sanlibutan. Ang iglesia ito, Diyos, ay gamitin mo upang marami pang tao sa lugar ng Tehero. Lord, sa lugar na ito, Panginoon, ang makakilala sa iyo. Lord, we pray na gamitin mo ang bawat mananampalataya sa iglesia ito upang magdala ng liwanag sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay. And Lord, we pray na madala namin sila sa iyo. Lord, marami pong salamat. Magliwanag ka, Panginoon. Patuloy kang magliwanag sa aming buhay at makilala ka pa namin nawa. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan
Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.